Yun. Good morning mga kasama. Samahan nyo ako sa paglalakbay ko uli ngayon. Actually hindi ako pumasok ngayon, but may emergency meeting kasi through email. Kaya tatakbo tayo dun sa ating kliyente. Pero yun nga, ang dami kong takbo ngayon kasi ngayon may ipafinalize ako, tatapusin ko yung transaction ng isa nating kaibigan, kay Sir Melchor Suerte. Pasensya na sir, at talagang nahirapan ako kahapon, pero ngayon sisiguraduhin kong nasa iyo ang kailangan mo sir. And then yung mga resibo natin na pinadala, actually pakiantay-antay nyo na ship na yon. Hindi ko lang nakuha yung resibo ngayon, tapusin ko lang to, may emergency meeting lang ho tayo at kailangan lang ho ito. And then tawag dito, papunta rin tayo sa LTO, ang dami nating gagawin ngayon, pero ganun pa man, ilang araw tayong di nakapag-live gawa ng may inaasikaso tayong importante. Pero ngayon habang naglalakbay tayo, kwentuhan tayo. So yun, moisture control ang usapan natin, Sa akin kasi dito nagtataka ako, hindi ko alam kung bakit ganun yung way nila na pag tinawag na moisture control, carbo loading stage sila, yung nasa keeping period ba, kinokontrol nila sa water yung alaga nila, Ako kasi mga kasama, kahit na ang gamit ko is cook rice with tawag dito yung binabad sa Gatorade, hindi ho ako nagko-control sa pagdating sa water intake nila. Ang control ko kasi mga kasama, nagko-control, o doon sa araw ng exam nila ako nagko-control. Pero ako hindi ako nagko-control yung mga kasama ng tubig. Never ako nag-control. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, doon sa method na ginagawa ko mga kasama, yung mga alaga ko ho ang nagko-control na ng sarili nila pertaining ho doon sa kanilang feed intake, sa kanilang water intake. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kasama, ang alaga natin ho na sanay sa tawag dito batak, kumbaga batak na, at tawag dito maganda ang estado ng kanilang pangangatawan, sinisigurado ko sa inyo sila mismo ang kumukontrol nung sarili nila. Alam nila yung don't induce din sa sarili nila So doon naman sa humihingi ng mga mixture ng akin feeds, so sinasabi ko nga ang mixture ko 60-30-10, yan ang ginagamit ko. So tinatanong nila ako kung ako daw ay nagpapalit. Kasi sa akin mga kasama, nag-a-adjust lang ako. Ako talaga nag-a-adjust lang ako corn and pellet, Always 60% ang grains ko. Nagiging 20-20 naman ako kapag nasa pre-con. 20 corn, 20 pellet. And then binababa ko lang ang pellet pag nandoon na sila sa stage ng tawag dito yung parang pinapasok na sila sa conditioning area. Kasi sa akin mga kasama, ang pre-con ko kasi sa conditioning halos magkasama So mahaba kasi yung pre-con stage ko. Sabihin na natin na tumatagal ako ng 1-2 buwan, depende nga ho yan sa sa alaga natin. So kung ano yung kanilang estado, So during the pre-con, makikita naman namin sila na maganda na yung estado nila. So galing doon sa pre-con area namin, may 2 stages kami. Ito talaga yung pre-con. Sa pag nalipat ka na doon sa second stages ng pre-con namin, medyo light workout ka na ron. Ibig sabihin, pumasa ka na doon sa mga kailangan. Doon naman, ino-observe na lang namin yung health monitor nila, yung mini-maintain na lang namin yung kanilang gameness. So doon kinukuha na namin yung weight management. Doon dandahan na nagbababa na kami ng pellets. Then kapag nag-okay na talaga siya lahat, doon sila mapupunta na sa yard ng aking conditioning area. Doon sa conditioning area ko kasi mga kasama, once na na-select ka, may schedule ka, 7 days na lang ang binibigay namin dyan na tawag dito na program. Yung iba daming nagtataas ng kilay. Totoo ba yun? 7 days? Sabi ko nga mga kasama,
totoo ho yun. Kasi sa conditioning and pre-con pa lang napakahaba na ho ng ginugugol natin eh. Eh bakit to ipapasok pa natin sila ng 21? Saka yung gawin namin na yan, yung tawag dito yung na kasanayan na namin na yan at yung formulation na yan at method kong yan is long time tested na po yan eh. So ibig sabihin, subok na ho yan namin. Para sa akin ha, subok na ho namin yan. So yung iba nagtatas ang kilay, ang sinasabi eh, ang tigas mo naman para 7 days lang ang conditions mo. Ay hindi nila alam eh, pre-con pa lang eh, umaabot na kami ng buwan. 'Di ba? Yung 7 days sa mental state na kami nakatutok diyan. So kung susuma total niya yan mga kasama, kaya nga pre-con eh, preparation for conditioning, doon pa lang nagko-condition ka na. So pag lumusot na sila, conditioning na kagad. Saglit mga kasama ha? So yun yung mga sinasabi ko kasama. Yung doon pa lang sa stages ko na yon, sabi ko nga 2 stage ang pre-con ko eh. Pag nakita namin na enough na sila doon sa tinatawag na hard training, everything, at nakita namin na okay na, doon na sila sa light, no? Doon sa light, pinapasok na namin sila dyan on conditioning. So, ganun pa rin. Kung pwede naman sa top eh. So, yun mga kasama yung sinasabi ko, no? Doon sa pre-con pa lang, may stages na dyan na nagsisimula ka na dyan sa condition out. No? So, sabihin na natin na nasa light conditioning na sila. So, tumagal pa rin sila ng 1 buwan doon. O, tapos, bago pumasa doon sa criteria namin, bago siya nalipat doon sa conditioning area, sipin mo 30 days na yun nandun. And then babalik mo ulit ng 21 days for conditioning. Hindi na ho yun kailangan mga kasama. Yun yung sinasabi nga natin na meron ka hong procedure and method. Kasi gaya nga sa amin mga kasama, no, maraming laban. Kaya ganun yung sistema ng method namin. Always may naka-prepare. Kaya nga meron akong nilabas na video dyan na some year ng 2020, siguro yun, 2019, naglabas tayo ng 5 days and 7 days formulation for conditioning. So, maraming tumangkilik nun mga kasama, kasi ang binigay ko naman na formula doon is yung tinatawag natin na commercial type, no? So, yung mga commercial type guidelines, saka syempre, hindi pa gawa tong produkto natin ngayon na hindi pa lagla-launch. So, meron doon natural ano talaga, no? Natural method. So, sabi nga natin gamot kusina. Pero maraming sumubok nun. Maraming namayagpag doon. So, kaya nga ang bilin ko lang doon, ang pwede nyo lang ipasok dito pagdating dito sa 5 and 7 days program is yung mga naka-pre-con. So, ito yung sinasabi ko. So, doon sa idea na yun mga kasama, makukuha nyo na noon pa kung ano yung method na ang pamamaraan ko. Kasi hindi ko naman ilalabas yung 5 days, 7 days na yan kung hindi yan eh ginagamit namin sa method. So, kaya maraming umalma ron. Eh, sabi ko nga, basta as long as na prepared na, no? Naka-ready na o naka-pre-con na sila, eh, 5 to 7 days lang yan, enough na yan. Kasi hindi na kailangan pahabain. Ngayon, balik tayo dun sa pinakapunto. Bakit tinawag na moisture control? Ngayon, tinawag siyang moisture control kasi nga, gaya nga ng sabi ko, may certain na kailangan ang katawan ng alaga natin na percentage according sa body mass nila ng fluid, no? Fluid. Kasama na dyan syempre kinukonsider yung kanilang pulang likido, yung no? So suma total niyan mga kasama, kailangan yung pinakatubig nila sa katawan at least meron silang 10%, no? 10 to 15% body fluid. Kailangan ng mga avian yan. Yun ang tawag dito, masasabi nating sakto at tama sa kanila.
And then pagdating naman dun sa tinatawag na requirements nila pagdating sa body fats, no? Kaya nga sabi ko, hindi rin naman kailangan zero fats sila. Ang requirements kasi niyan, ang fats level kailangan nila at least meron silang 5% body fats. Kasi yung body fats na yan, mga kasama, in some point, no, nagagamit nila yan sa oras ng exam nila, nako-convert nila yan, kinukonsumo nila yan, natural ng katawan nila yan, kinukonsumo nila yan to convert into energy. So ito, parang nagle-lecture lang tayo na ito ng kanilang body requirements. Kasi sa akin naman, mga kasama, inaral din natin yan, no? Ganito, bigyan ko kayo ng for sample ng mga nagko-control ng mga athlete natin na nagko-control ng body fats and fluids, no? Sa atin, yung mga sumasabak ng bodybuilding competition, hindi nyo ba alam, the more na mababa ang fats naman nila, no, yun yung target nila. So sa mga bodybuilders, at least 1% body fats lang ang kailangan, kasi iba ang komputasyon sa atin, tao tayo eh. And then sa water naman nila, kailangan, ang target naman ng mga nagba-bodybuild is almost mag-dry out sila. O, naglalaro lang dun sa, kumbaga, nakalambitin ka na sa tama yung moisture at papuntang dry. Nasa gitna ka na. Yun ang kailangan nila para mag-pop yung muscles nila. So, yung ganong paghahanda, para yun doon sa yung pagpapaputok ng katawan, na which is hindi naman natin kailangan, no? Para dito sa ating alaga. Ngayon, ang pinakamagandang athlete na ikukumpara natin sa ating alaga is boxer, no? Sa boxer, hindi sila sinisimutan ng fats. So kaya nga may mga health may mga tawag dito health conditioning yan, mga yan, no? Kagaya dati ni Boss MP, no? Nandyan si Arisa, siya yung nagko-control ng dietary, nagkakalisthenics sa kanya para lumambot yung mga muscles, lumambot yung kanyang mga pagpiplex, and then yung kanyang yung kanyang fluid, no, kino-control din. So sa alaga natin, since ganun din halos ang sistema ng papasukin niya during the exam, yun din ang kino-control. Pero sa avian kasi, may naturalesa sila, may natural may natural body language sila. Pag sila alam nilang nagpi-pick out na sila, no, sila na mismo yung nagko-control ng needs nila. Yan po yung kaya kong i-guarantee. Pero gaya nung nagtatanong sa akin nung kailan ba yon, nung isang araw yata yun na hindi ko nasagot kasing busy ko sa pag-aayos. Ang tanong niya sa akin, bakit daw yung alaga niya, no, dumaan na doon sa conditioning and then nagkikiping na siya. Ang reklamo niya, super paspas umubos ng pagkain, and then aligaga, malikot, no? So ang sabi ko nga, mga kasama, marami kasing considerations yan. Kung ang ginagamit mong suplemento sobrang taas, no, ng doses niya, and then hindi naman tama yung pasok mo ng program according doon, masyadong iinit yung nila yung kanilang katawan, no? Kapag masyadong uminit yung kanilang katawan, mga kasama, ang ating alaga naghahanap ng way yan para mailabas. Kaya yan nagiging aligaga, nagiging malikot. Ibig sabihin wala sa kahandaan, kasi naghahanap na sila ng lalabasan nila Ngayon, nagkakaproblema yon. Unang-una, wala pa sa tamang level o estado yung kanilang pangangatawan na naisabak sa conditioning. Kumbaga napilit. So yun yung ayaw namin. Hanggat hindi ho nakokontrol, no, yung
ating alaga, hindi ho namin tinitigilan ho yan sa pre-con. So, kailangan kasi mag-adapt sila dun sa supplement nyo muna eh. Maipa-adapt natin sa kanila yung ginagawa natin. And then, kapag nag-fully function na yung binibigay natin sa kanila, kusa yan magre-regulate yung kanilang body language na yan. Magre-regulate yan. And then, isa rin na nagiging problema na madalas tinatanong, bakit yung alaga daw nila ay naglalaro ng tubig, malakas sa tubig, no? So ayaw huminto kahit bukol na. Dalawa kasi po ang nagiging problema niyan during sa paghahanda natin kapag ganyan na nagiging sistema ng alaga. Unang-una mga kasama, sa gamot pa rin, sa supplement pa din. Kasi may supplement niya na sabi ko nga sa inyo, sobrang init sa katawan ng alaga natin. Pag ganun ang nangyayari sa alaga ninyo, no, magtaka na ho kayo kung paulit-ulit na nangyayari yon pag pinapasok nyo ho sa level ng paghahanda. Magtaka na kayo. Ibig sabihin ho, no, yung may ginagamit kayong suplemento rin, no, na masyadong nakakapagpa-dry out sa kanila, no. Akala natin okay pa sila. Sa sobrang init nung ginagamit nating supplement, some of the body organs, yung katawan nila, nagdi-drain out. So, sa kabila ng tingin naman natin, healthy naman, ang droppings naman, normal. So, magtaka kayo. So, hindi good sign yun. Hindi good sign talaga yun. Yung ganon, ina-out ho yun. And then, meron ding instances na nagsisimulang problema. No? Kadalasan kasi yung ganyan na naglalaro sa tubig, dinapuan ng yung alagaan natin. Tapos yung katawan nila lumalaban doon sa certain kasi nga nakakondisyon sila eh. So malakas ang immunity nila. So observe nyo yung dropping. Paano ba malalaman yung nagsisimulang droppings ng nakakondisyon na alaga natin tas tinamaan ng pag nag-drop ho sila, eh magtaka ho kayo na minsan nagda-drop sila ng butil-butil. Yung maliliit lang, yung gatuldok-tuldok lang na kala mo minsan tama naman sa moisture na kala mo dry. Hindi ho normal yun, yung parang kasi laki lang ng buto ng buto ng mais, no. Ganong kaliliit na buo na tama sa moisture. Ngayon, kapag nag-trigger na kasi yon at hindi na nalabanan ng katawan nila, maglalabas sila ng dumi na sabog na. Yung kulay berde, no? So, pag nasa stage na kasi na sumabog na yung dumi nila, tinalo na yung sistema nila, yung immune nila ng bakterya. So, yun yung pinaka-sign na meron na silang kargadong bakterya na inaagapan. Pero kung lumalaban pa yung sistema ng alaga natin sa problemang yan, sa bakteryang yan, ay makikita nyo yung dumi nila nagpipigil, no? Butil-butil na ganun lang kalalaki. Tapos papansin nyo mabagal silang magtunaw. Isang sign niya na may problema ka sa malaria, yung mabagal ang pagtunaw nila. And then syempre maobserba nyo na hindi naman siya ganun nakaraang araw eh. Tapos ngayon biglang ang tagal magtunaw. Nagpakain ka na umaga, pagdating ng hapon checkin mo rin sila, pag ibababa mo kinakapa, eh meron pang laman. Magtaka ka. Hindi normal yun, no? Hindi normal yun. So yun yung mga instances na dapat mong magdesisyon na i-out na sila. Kasi yung sistema nila may nilalabanan sa loob. So yun yung mga sagot dun sa mga katanungan na yan, yung paglalaro ng tubig. And then isa pa, may pangatlo pa palang problema yan, yung paglalaro kasi ng tubig. Number one yan, during the pre-con mo, hindi nyo sila nakokontrol sa tamang intake ng tubig. Kumbaga, anong tawag dito, nakasanayan nila, naging hobby. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagpakain kayo sa umaga, no, pag nakainom sila, tanggalan nyo ng tubig. Tanggalan nyo muna. Kung nagpapakain kayo ng alas 7 o napainom nyo na sila, nakainom na lahat sila, tanggalan nyo muna ng
tanggalan nyo muna ng tubig. Then, babalikan nyo sila ng tubig bandang alas 10 hanggang alas 2, nakababad yon. Pagdating ng alas 2, tanggal uli, no? Mag-routine kayo. And then, ang sunod na water intake na nila, pag nakakain na sila ng hapon, tubig uli. Pag nakainom, taob na lahat yan. Tataob nyo na yan. And then, may routine exercise kayo ng gabi, no? So, yun yung mga dapat na tawag dito, yung control. Ngayon, kung nasanay naman ang alaga nyo na nakababad all the time, no, dun sa tubig talaga, eh merong mga alaga tayo na yan ang ginagawang pastime, no, yung pag-refresh nila. So, nakakasanayan. So, kapag nakasanayan kasi nila yan, mga kasama, ayun yung mga mahirap kontrolin na ugali na ng alaga natin. Sanay sila na wete ang katawan nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag pumasok kayo sa pre-con, this is the time na kino-correct natin sila. Okay? So, sa madalit sabi, ang pag-control ko ng moisture, simula pre-con, no, hanggang sa condition, hanggang sa keeping, hindi ho ako nagko-control. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang alagang tama sa kondisyon, tama sa kalusugan, sila mismo ang magre-regulate ng kailangan nila. Kasi kung naibibigay na natin ng tama yung backup, kasi ang suplemento, backup lang nila yan eh. Sa totoo lang, backup nila yan. Yan yung tumutulong sa kanila para magkaroon sila ng backup sa katawan ng mga needs nila. Ngayon, ang alaga natin na dumadaan dyan, kapag nasa peak na, no, halos hindi na kumakain yan. Kasi minsan magtataka kayo, pinipili na lang nila ang kinakain, no? Iniiwan na ang pellet. Pag nag-iwan na sila ng pellet, ibig sabihin sakto na moisture nila, no? Ayaw na nila yung pagkain na yun. Kasi natatandaan rin naman nila yan. Pag minsan nag-iiwan ng mais, makikita nyo, daming mais na iniiwan. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan ng fiber carbo. Kaya man sila ay tawag dito magdadry sila kapag kinain kasi nila yon. So alam nila yan. Tapos pag inintroduce nyo ng tubig, minsan may alaga tayo na titingnan na lang, ayaw talagang uminom kasi alam nilang sakto na sila. Minsan naman pag uminom, napakala hinhin na, sisip ng isa, wala na, tatalikod na. So yun yung yun yung mga sign na maganda ang peak ng alaga natin. Ngayon, paano ko masasabi na maganda yung peak na nila during the keeping? Gaya na sabi ko nga, through recording. Isa sa gustong gusto ko mga kasama, kapag ako'y nagkikeeping na, pag ang alaga ko, everyday, bumababa ng 5 grams ang timbang nila. Yun ang para sa akin, nagre-regulate na yung katawan nila, maganda na yung kanilang kondisyon ng katawan. Saka, consider ko rin yung nagme-maintain ng timbang. Consider yon. Pero pag ang alaga ko nag-aangat ng timbang araw-araw, hindi pwede yon, di obra yon. Out yon. Ina-out yon. Kaya nga kapag kami naghahanda, laging may reserba. Sinasabay sa paghahanda yon. Para may magloko, may pang swap. So ganun yun mga kasama. Ngayon, saan ba ako nagko-control ng moisture talaga? Ang pinaka-moisture control ko, on the day of exam. Doon talaga ako nagko-control. No water intake talaga sila nun, maliban doon sa rehydration ko, pag needed. Pag needed, no? Yung kung kinakailangan. Kasi ang alaga natin na naka-high peak, kahit buong magdamag yan, sakto moisture ng katawan nila. Hindi magda-dry out yan. Kaya minsan yung rehydration formula namin di nagagamit ho yan. So madalas na nagagamit namin is si glucose, no? Yan ang madalas. Dahil yun yung restoration ng energy nila habang humahatak. Plus may kasama ng sangkap kasi yun na pag nagpataka ng 3 drops ay nagkakaroon ng nagkakaroon sila ng rehydration, no? Minimal rehydration. Pang backup lang naman yun. Hindi yun puwersahan.
Hindi kagaya ng rehydration formula na talagang forced rehydration ang tawag ko ron, no? Na kailangan talaga i-rehydrate sila into fast moment, no? Pero ganun pa man, since meron kaming supplements nga na ginagamit na yan, minsan di na nagagamit talaga yon yung rehydration. Pero ganun pa man, lagi ako may dala nun kasi in case na kailangan, hindi ka maghahabol, no? Hindi ka maghahanap ng solusyon, hindi ka naman pwedeng sumobra sa glucose ng bigay kasi magiging active naman sila. So ganun yung mga instances. Kaya nga sabi ko nga mga kasama, isang susi rin talaga na para yung alaga natin on the day of exam, tumagal sila, no, ng 24 oras during your pointing na hindi mo pinoproblema ang moisture, mag-carbo load ka. At least meron kang 8 hours. Ang pagtansya ko naman ng carbo loading, halimbawa, sa malalaking stadium na arena, kagaya sa Manila, no? Yan usually kasi, pag madami ang sumabak, alas 10 nagsisimula na yan. So, doon kami nagbabase. Kung alas 10 ang simula ron, minus 8 hours. No? So, kung magma-minus 8 hours ako, anong oras ako minus 12 hours ako, anong oras ako magka-carbo load? Kung alas 10 siya ng, 12 hours tuloy. 8 hours, no? 8 hours. Sorry. Mag-a-atras ako ng 8 hours. So, anong oras ako magka-carbo load out? Alas 2. Diba? Alas 2 ako ng madaling araw. Pero since babiyahe pa kami, umaatras ako. Kasi kung alas 2, madalas umaalis kami niyan eh. Kasi ang target ko makarating ng ganyan is mga alas 6, no? Para meron akong at least 4 hours kung mapapaaga yung ating unang sasabak sa exam. So, nag-a-adjust ako. It's either alas 11, dun kami magbibigay. Bakit ganon yung atras ko? Masyadong mahaba, 4 na oras. Natural, pag nag-carbo load ka, kailangan absorb muna nila yan, pahinga muna nila yan, then alas 2, babiyahe ka. So, ganon to, 11, 12, kailangan magtunaw na sila. May isang oras sila na para mag-absorb. And then, yung 1 and 2 nila, yun yung rest na nila. Kasi alas 2 aalis kami. So, syempre, atrasado yung oras ko. Hanggang alas 8 lang ng umaga yung carbo load out ko. Syempre, kaya nga alas 6 ang target namin nandoon. Dahil pagdating doon, magda-droppings na ako, magwe-weight in na ako, titingnan ko yung adjustment ko. Doon ako magde-decide nung tinatawag na technical pointers ko, no? Kung kailangan ko mag-feed out, kailangan kong gumamit ng panghatak, kung ano man. Yan po yung gawaing technical ng taga-pointing, no? Yung especially, ayan talaga yung pinakamahirap sa lahat, yung mag-timing. Pero sabi ko nga, kung lagi nyong ginagawa yan mga kasama, hindi kayo mahihirapan. Kasi sanayan lang yan eh. Pag naging routine nyo na yan, tatawa na lang talaga kayo, maniwala kayo sa akin. Yung mga nakakakita nga sa akin, sabi nga ganun, sir, may hindi ka aligaga, nakikipagkwentuhan, nakikipagkulitan ka. And then, makikita nyo, nakasulat lahat, no? May dinidikit akong, nakita nyo, may chart akong dinidikit sa pader. Kasi yun yung pag-timing ko. Para hindi ako nalilito, hindi naman tayo si Superman, nakabisado natin lahat ng ginagawa, di ba? Eh kung may makaligtaan ka, may maling ano ka, sabi ko nga, during the pointing, critical. Isang mali mo, maring ikasira ng alaga mo. So, yun yung isang mabibigay kong tip sa inyo na during sa araw ng exam nila at ikaw ay nagpo-point, see to it na naka-body clock ka, no? Ibig sabihin ng body clock, yung technical workout mo, no, ay kailangan tawag dito, naka-analyze ka, no, naka-planning ka kung anong gagawin mo. Kasi isang mali mo lang dyan, delikado ka. Totoo yan, delikado ka dyan. Kasi maaaring hindi magbaba ng timbang yan, maaaring tumaas yan bigla sa isang mali mo, no? Lalo na kung ang pinakamahirap kasi talaga mag-point out kapag yung non-aircon
Kasi open ka sa lahat, may hangin, may everything. Minsan nag-a-adapt sila sa moisture ng hangin. Biglang magugulat ka, biglang tumataas. Depende sa panahon. Minsan naman biglang dadrop talaga yung kanilang weight kasi minsan talagang mahalumigmig, ano tawag dito, yung malingas-ngas ang panahon, no? Talagang yun ang nangyayari. So medyo mahirap. Hindi kagaya nung nasa ACU ka, ikaw ang nagko-control nung tinatawag na klima sa loob ng kwarto nila, no? Pwede kang mag-adjust, ikaw yung bahala sa lahat, yung ganong sistema ba. So ibig sabihin, kaya ako kampante ko pag ako naka-ACU, kasi pwede kong kontrolin yon at any time. Pwede nga ako magpabagsak ng timbang in sudden hour, 1 oras. Pwede akong humatak hanggang 20 grams gamit yun, diba? So yun yung mga sinasabi kong mga dapat nating tandaan. At sabi ko nga, ang moisture, pag ang alaga ninyo ay sapat at tama ang kanilang kondisyon, sila mismo nagre-regulate ng katawan nila. Ako kasi mga kasama, hindi ako naniniwala doon sa mga sabi-sabi ng yung, sabi ko nga sa inyo, huwag niyo paniniwalaan lahat ng naririnig ninyo. Matuto tayong mag-research by your own, mag-trial and error kayo. Kasi sa akin, ganyan din ako nun Nung ako nandun sa estado na nagsisimula, lahat pinakikinggan ko. Sabi, ganito raw mag-control ng moisture, ganito raw yung dapat gawin, ganito dapat yung pag-analyze. So, sabi ko, bakit ganun? Ba't parang may mali pa rin? Hindi ako satisfied. Hanggang sa, yun nga, nag-research ako by my own, nag-trial and error ako. Through my mistakes, doon ako nagkaroon ng learnings. Sabi ko nga sa inyo mga kasama, sa industry natin, kung walang magagabay sa atin ng tama, mahirap. Ngayon naman, may nagagabay nga, ang dami, nasa online, lahat nagagabay, di ba? Ang problema, hawak naman ng malalaking kumpanya. Syempre, ang susundin nila kung ano yung advice ng mga kumpanya because of marketing strategy. Pero at the end yan, mga kasama, mag-ano ka sa kanila, tawag dito, pumasok ka sa kanila, makikita mo hindi naman nila ginagawa yung tinuturo nila talaga on air. Iba yung proseso nila. Ultimo nga feeds iba ginagamit, hindi naman yung ini-endorsement nila, 'di ba? Pati yung mga literal na supplement, no? Hindi naman yun ang ginagamit din nila. Yung iba lang ginagamit nila, pero iba hindi, no? So marami nga dyan, nakita mo, 'di ba? Ang daming malalaking high profile sa industry na ito yung pinopromote nila, pero at the end iba ang proseso nila. Mga imported ang gamit nilang mga produkto, sometimes steroids. Paano mo sasabihin sinusunod nila programa nila? They are doing that one because of endorsement. Ngayon may lumalabas na kagaya namin, no? Kagaya ko na nagbibigay turo talaga, aral sa inyo through experience. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, swerte na kayo sa kagaya namin. Kasi ito na pa, kung kayo mag-e-enroll talaga sa ay mahina 15,000 ninyo sa ilang araw, no? Ito libre. At lahat ng binibigay ko sa inyong advice dito mga kasama, hindi na yung para kayo paikot-ikutin pa. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang pagkakamali namin nun, bakit ko pa ituturo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang dami naming trial and error, ang daming mistake bago namin nakuha yung sinasabi naming punto na to. Yung punto na to, nakuha ko to kasi nagsawa ako, kinukwento ko nga sa inyo, nagsawa ako kakasako sumasako talaga ako, namumulot talaga ako nun sa ibabaw ng entablado. Diyan kapag minsan tinamaan yung alaga ko, parang gripo talaga, no? Nagpa-fountain. Sabi ko, bakit ganun? Tama naman lahat yung procedure na ginawa ko. Hanggang sa nag-self-study ko. Ngayon, no, nag-self-study naman ako, unti-unti, ang dami pa rin gulong. Hanggang sa ina-adjust ng ina-adjust. Hanggang sa
nakuha ko tong punto na to, tinandaan ko na yon, hanggang sa unti-unti kong nakuha, na finalize ko yung program ko. So, galing doon sa experience, saka sa trial and error, ito na yung naging sistema ko in long time, no? So, sabihin ko lang mga kasama, nag-adjust na lang ako ng mga konti-konti. Kasi simula nung 2011, gumanda na ng konti yung dating sa akin nung swerte, no? Si Lady Luck, hindi na halos umaalis. So, sabihin na natin, from winning percentage of 20% ko before, nung pumasok ang 2011, umakyat na ako, at least nagpo 40% na ako, 20% na ako, nagpo 40 to 50% na ako. So, masaya na ako ron. Kasi ang goal lang naman natin sa mga kasama dito sa industry natin, no? Swerte ka na pag pumalo ka ng 70%. So, in the whole, in the whole year yun. Pero kung sa akin, isang babasihan ko, naglalaban ako ng isang batch. Halimbawa, batch ito, 10 sila na selected. Titingnan ko ang winning percentage nila, no? Isasaba ko sila. Kaya minsan sinasabi ko, itong taon na to, itong linyada kong to, no? Sinaba ko, nakakuha ko at least 90% winning percentage. Sa 10, halimbawa, sa 10, isa lumaglag. So, sa malaking laban natin ginawa, yun, magandang winning percentage yun. Tapos, naglilista rin kami para for the record for the whole year. Ilan ba yung nasabakan, ilan yung ginamit. Doon sa whole year na yan, tumungtong ka ng 70% to 75%, maging masaya ka dyan. Lamang ka sa winning. Minsan, talagang may taon talaga na ang ganda ng pasok sa'yo. Talagang umaabot ng 85 to 90% talaga no? Talagang masasabi mo na ang bait sa'yo ng Lady Luck ng taon na yon. Kumbaga nasabayan mo yung agos. Sabi nga natin dito mga kasama, pag nasabayan mo kasi yung agos, yung buenas, no? Mahirap kang laglagan. Isa yan sa consideration natin. Wag tayo magiging yung tawag dito, yung hard loser. Kasi lahat naman ng sumasabak dyan sa taas, no? Lahat yan ang hangad manalo. Lahat yan gumagastos for the sake ng tauhan, nagpo-point ng suplemento na gamit nila. Lahat sila may puhunan. Lahat naman yan, ang goal niyan is to win So wala namang umakyat dyan na akyat ako rito para magpatalo. Uy, meron pala, maliban na lang doon sa mga diba? Ang aim nila kumita sa maling paraan. Pero ngayon kasi bibihira na yan ma-encounter mo. Noon marami talaga yan. Ngayon talagang aim ngayon is to win. Kaya wala kang dapat ikasama ang loob. May taon talaga na sabi ko nga, ang pangit ng akyat sa'yo. Analyze mo saan ka nagkamali. Tingnan mo, baka buenas lang ang kulang sa'yo. Minsan sisisihin mo pa linyada mo. Kung long time mo nang hawak ang linyada mo, at minsan kang binigyan ng luha, hindi, sabi nga nila, hindi porkit binigyan ka ng luha, is yun ay hindi na maganda. Ibig sabihin nun, hindi lang umukol sa'yo. Kasi tingnan mo naman yung mga big names di ba? Yung mga big names, tingnan mong maigi. Marami dyan, long time na puro gulong. Long time na hindi pumwesto. Long time na walang achievement. Tapos biglang suddenly lilitaw. Boom uli. Yun pa rin yung linyadang gamit nila. Diba? Hindi naman nila binago. Yun yung sabi ko nga, panahon lang yan. Diba? Kaya nga may kanta panahon ang pagkakataon. Diba? Yun lang yan. So, sabi nga nila, hindi yun yung pagkakataon na para tayo mag-learn yung nag-loss tayo. Yung nag-loss tayo, hindi yan yung sinasabi ko na para sa akin na learnings. Kasi na-loss tayo Kasi yan pagkakataon lang. Alam nyo kung saan ko sinasabi yung learnings? Sa trial and error ko. Yung sarili. Kasi ako mga kasama, hindi ako nangihinayang sa bagay. Sasabihin nyo, kasi kayo sir, nagbe-breed kayo, marami kayong alaga. Ako kasi pag may gusto ko matutunan mga kasama, sabi ko nga, may kasamang gastos. Talagang nagmimimik ako doon sa area ko. Talagang doon ko pa lang tinetest trial ko na yung ginagawa ko bago ko dumating doon sa tinatawag na entablado.
Kasi nga, kailangan mong subukan muna yung method mo kung uubra o hindi. Ganun yung ginawa ko sa akin noon. Ngayon, sabi ko nga, medyo mabait sa atin ang pagkakataon kasi nung nag-breed out ulit tayo nung after pandemic, no? 2022, nagsimula tayo mag-breed out, sumabak ng 2023 tayo. Ang gaganda ng record, no? Pagbabalik, ang gaganda ng mga record. Ibig sabihin, yung method kong ginagawa na yon, swak sa akin. And then ngayon 2024, may up and down, pero maganda pa rin yung winning percentage ko. And then nakasungkit, 'di ba? So ibig sabihin, umuukol pa. Ngayon, kailan ba yung sinasabing kailangan mong mag-adjust? Yan yung karamihan sinasabi ng iba eh, mag-a-adjust. Para sa akin, wala ka naman dapat i-adjust kung sa palagay mo tama ginagawa mo. Alam mo lang ang kailangan mong gawin, magtiwala ka lang sa ginagawa mo. Alamin mo lang yung tama't mali. Kapag alam mo namang tama ang ginagawa mo, no? Confident ka na tama. Eh anong kinakatakot mo? Talagang dumadating tayo sa punto na ganyan, up and down. Kaya nga, wag mong isisisi. Wag mong sisisihin ng tao. Kagaya nun, sasabihin mo, mali kasi moisture control eh. Masyadong wetty. So paano mo ipoproof na wetty? Nandun ka ba nung naobserbahan mo ba yung ginagawa ng tao mo yung procedure? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Maliban na lang kung kagaya ko kayo. Hands-on ako. Ako mismo. Kasi kaya ganun ako sa mga kasama ko. Pag kasama ko, actually pinakakawalan ko sila. Nakita nyo nakaraan, nahati kami sa tatlo. May lumaban ng Norte, may lumaban ng dalawang area, no? Ilocos and Cagayan, and then Darasa, biglang South. O nakita mo naman, hindi ako kasama nung dalawang team. Pero sila pumuntos, ako gumulong. Eh kasi anong magagawa ko nung araw na yon? Talagang lintik ang buenas talaga ng mga dome saka ng mga white. No, nandyan yung talagang pipikit na lang eh. Sipin mo yung huling exam na sinaba ko, yung panghuling schedule. Yung katunggali namin mga kasama. Sipin mo nung last moment, nung tumawid, umikot na gano'n yung parang pinilit ipalo lang yung ganyang paa. Na-shoot pa, no? Nasentrohan pa. O talagang hindi sa akin ukol. Saka nagkataon nun, random. Eh parang sabi ko nga, dyan sa area ng Batangas, nangangalendaryo sila. Kasi nung oras na yon, hindi ako naniniwala naman sa orakulo, no? Pero nung oras na yon, parang napaniwala ako. Kasi nung sinilip ko yung orakulo, nung sinabi nung kasamahan ko, ay talagang number 1 doon is bangkas puti ang nangunguna. Kasi na-tsempo naman yata na yata yun, new moon yata yung oras na yun. Sabi ko ba, parang tila totoo Saka nung makikita mo yung mga parang 80% dom at puti ang mga dala. Kaya nga napakamot ako nun. Sabi ko, umayon talaga ang buwena sa kanila. Ngayon dala ko puro pula. So, yung pulang linaw pala, pangatlo bagsak sa orakulo na yan. Kaya nga sabi ko, parang totoo yata yung orakulo na yan. Pero sa akin ganun pa man, okay lang yon. Nataon naman, yung dala ng mga kasama ko, no, pa Cagayan, saka ng pa Ilocos, puro off color. Yung mga white ko, saka yung blues. Ayun, siguro araw talaga ng off color ng oras na yon. Sila yung yung entry nila ang going to semis ngayon. Kailan ba yung semis nila? Parang Sabado yata semis na nila So yan, yung sabi ko nga na hindi lahat ng oras bibigay sa atin, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, wala kayong dapat blame out. Kung moisture lang ang pag-uusapan, kung tama ang paghahandaan yung mga kasama, wala kayong poproblemahin. Diba? So, yun lang ang pinupunto ko mga kasama. Uulitin ko, hindi ho ako nagko-control ng moisture during sa condition up to keeping. Ang moisture control ko
on the day of exam. Kung naglilimit ako sa tubig, hindi. Kasi pag binigyan ko sila, inaantay ko sila kung iinom talaga o hindi. Kung hindi sila uminom, palakad-lakad lang sila. Hindi ko muna inaalis dyan for 10 to 15 minutes. Pag 10 to 15 minutes at hindi talaga nila pinansin, aalisin ko, iaahon ko sila, babasain ko lang ang palad ko, ihilamos ko sa muka, sa kasapwitan, pero wag sa kilikili. No? Kasi sisingaw. And then, saka ko sila ikikip. O, ngayon, ito na naman. May tanong na naman. Sir, binababa mo ba sila tuwing keeping? O tuwing magpapakain ka lang? Naku, hindi binababa ko sila, may schedule sila ng baba sa akin. 4 na baba sila sa buong maghapon. Umaga, magpapakain. Tanghali, magpapadrop. Hapon, pakain uli. No? At sa gabi, papailaw, papalakad. So 4 na beses kami nagbababa. Pag binartolina mo yan mga kasama, maninigas ang mga hita niyan. So yan yung mga common na tanong sa akin Ngayon, sagutin na natin. So malapit na rin na ako sa destination ko. Gawa ng ito nga, pagtapos sa meeting ko, diretso akong BPI. And then diretso na ako doon sa LTO. So yan, siguro naman nasagot ko kayo dyan. Ngayon, kung may mga other concerns pa kayo, mga katanungan pa kayo, pwede kayo magtanong. Kasi